Ito ho ang mensahe natin sa oras na ito sa pangalawang Timoteo chapter 2 verse 8 to 13. Ayan, balikan ko lang. Tingnan niyo muna yung picture. Okay. Hindi ho, baka ho pinipicture out natin na pag tinanggap natin si Lord sa ating buhay, biglang ang ating expectation ay sobrang may iba na lahat ng takbo ng ating buhay. Dahil parang ang basa natin kasi sa Biblia, pag tinanggap natin si Lord sa ating buhay, parang sa isang iglap, magiging maayos ang lahat. Pero alam niyo, sa literal na konteksto ng pagtanggap kay Jesus, gantong-ganto ang mukha. Gantong-ganto ang picture ng mga taong tumanggap kay Jesus Christ. Hindi ho madali. Mahirap. To be honest, mahirap. Mahirap po ang kalalagayan ng isang taong tumanggap kay Jesus Christ. Wag ho natin baguhin yung word na mahirap. Totoong mahirap ang pagiging isang Kristiyano, pero mayroong great future. Mayroong great na hope na binigay sa atin ng Panginoon, hindi man sa sanlibutan, pero sa eternal na buhay. Amen po. So ito ho ang 2 Timoteo chapter 2 verse 8 to 13. Babasahin ko lang muna yung ang laman po yan. Alalahanin mo si Jesucristo ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David ayon sa magandang balitang ipinapangaral ko. Si Pablo ho, nung sinulat niya ang 2 Timothy kay Timoteo, ay malapit na ho siyang mamaalam. Si Timoteo ay disipulo ni Pablo, at nung time na yon siya ho ay binatang pastor, si Timoteo. Binata ho siyang pastor ng Efeso, at pag pinag-aralan nyo ang buhay niya, siya ho ang pinasahan ni Pablo nung lahat ng mga bagay na ginawa din ni Pablo. Pero ang sabi niya kay Timoteo, mahirap ang buhay ng isang lingkod. Hindi madali. Alalahanin mo si Jesucristo, ang muling binuhay at mula sa angkan ni David, ayon sa magandang balitang ipinangangaral ko. Mamaya ho, balikan natin yung verse na yan. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal. Grabe yung terminology, ano? So si Pablo, nakasulat dito, siya ho ay nakagapos na parang isang kriminal. Kasi at that time, si Pablo ho, ilang beses siya nakaranas. Ang totoo, maraming sulat si Pablo na siya ho ay nakakulong. Sabi ni Pablo, subalit hindi kailanman may gagapos ang salita ng Diyos. Pigilan man siya ng mga anti-Kristo, pigilan man siya ng mga Hudyong ayaw kay Jesus Christ. Sabi ni Pablo, hindi ako mapipigilan, hindi mapipigilan ang salita ng Diyos. Dahil may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Pwede siyang gapusin, pwedeng hadlangan si Pablo, pero sabi ni Pablo, hindi mahadlangan yung salita ng Diyos na nandito sa bibig at nandito sa puso ko. Walang makakagapos ng salita ng Diyos. Bakit po? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, parang tabak na magkabilay talim. Ganun ho katindi ho yung pwersa o yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tiniis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Kristo Jesus. Wala yung purpose ni Pablo sa sarili niya. Alam niyo yung mga tao tinawag ng Panginoon, pero dinidinay ng kanilang mga sarili, hindi matatalo kailanman. Bakit po? Wala nang pagkatalo kasi totally ang kanyang buhay ay hindi na kanya. Tingnan mo, pag binasa niyo po ito, hindi para sa kay Pablo, kundi para sa mga hinirang. Para ho sa atin lahat. Kasama na tayo dito. Totoo ang kasabihang ito, kung tayo'y namatay, nakasama ni Kristo, Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Mag-i-amen po ba tayo dyan? Grabe. Namatayan ho kami, alam niyo naman po yan, pero hindi ka dapat, although yes, nakakaramdam ng parang emotionally, nakakaramdam kami ng kabigatan, pero kapag naaalala ko yung mensahe ng Panginoon, kasi lahat naman tayo mamamatay, may nauna lang. Tama po ba? Pero ang sisiguraduhin natin yung mamamatay ay kailangan makatanggap kay Jesucristo. Pastor, paano pag hindi namuhay ng tama? Paano kung namuhay sa kasalanan? Hindi mo nasagutin yon. Ang sagutin lang niya sa Diyos ay yung pananampalataya. Tandaan nyo, ang hinahanap lang ng Diyos sa mga anak niya, pananampalataya, at iyo'y sapat na. Dahil hindi naman tayo maliligtas ng ating mga gawa. Amen. Pananampalataya lang ang hinahanap ng Diyos. Amen po ba? Hindi mo mahirap yun. Although mahirap mabuhay sa sanlibutan ito na punong-puno ng kasalanan. Kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil niya rin tayo. Medyo mabigat yun. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y mananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Malalim. The title of this message po, ayan, ito ho ang pamagat niyan. Katatagan sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan ng katatagan, pag tinawag ka ng Diyos at naglilingkod ka bilang isang Kristiyano, hindi pwede dito ang pahina-hina. Bilang isang Kristiyano, kailangan matatag ang pananampalataya mo, hindi kung kani-kanino. Kailangan kay Jesus. Dahil si Jesus ho ang ating blessed hope sa ating buhay.
Okay. Sabi dito ho, ito katotohanan. Nang tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay, tinanggap din natin ang lahat ng mga pagsubok, hindi ho lang blessing. Nung tinanggap natin ang Panginoon, kailangan malaman mo, kailangan maintindihan mo, na hindi mo lang tinanggap yung mga pagpapala na ginawa ni Jesus para sa atin, tinanggap mo rin ang pagsubok, pag-uusig at pagdurusa bilang mga tagasunod at lingkod ng ating Panginoong Hesus. Yun ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Nung tinanggap mo si Jesus, hindi lang blessing lahat na natanggap mo, kapatid. Dahil maninirahan ka sa sanlibutan, kakaharapin mo yung mga taong ayaw kay Jesus, kaya tanggapin mo yung challenge. Passing the baton yung message na to. Pinapasa ni Pablo ang mensahe kay Timoteo, at ang sabi ni Pablo kay Timoteo, kung paano ako naghirap, kung paano akong sinumok ng tadhana dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon, ganyan din ang mangyayari sa iyo. Pinalalakas ni Pablo si Timoteo, at ngayon pinalalakas tayo sa pamagitan ng sulat na ito dahil ganun din ang mangyayari sa atin. Amen po ba? Hindi po porke Kristiyano lagi masaya ang buhay. Mas marami ang pagsubok, mas maraming pag-uusig, at mas maraming pagdurusa dito sa sanlibutan. Walang assurance na laging masaya ang buhay ng isang Kristiyano, pero may kasiguraduhan na hindi mawawala ang pagsubok, hindi mawawala ang pag-uusig, at hindi lalo mawawala ang pagdurusa dahil sa mabuting balita ni Kristo. Hindi ho madali ang buhay ng isang Kristiyano. Okay? Ito ang katotohanan, hindi natin pwedeng talikuran at takasan. Kaya kailangan natin ng pananalig at katatagan para magtagumpay sa ating buhay bilang mga tagasunod at lingkod ng ating Panginoong Hesus. Ituturo ng Biblia ngayon kung ano yung mga paraan para po tayo ay magtagumpay. Ayan. Paano tayo magkakaroon ng katatagan sa paglilingkod sa Panginoon? Ayan, tatlo lang naman po ito. Okay, number 1, sa pamagitan ng pag-alaala at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Yun na agad ang ating unang bungad. Kung gusto mo talagang, Pastor, gusto kong magtagumpay, gusto kong maging matatag sa mga pagsubok sa paglilingkod sa Panginoon, sabi ng unang points, kailangan alalahanin mo si Jesus. Kumbaga sa salitang ito, kailangan yung foundation mo, kailangan yung angkla mo, hindi sa tao, kundi kay Kristo. Amen po ba? Ang tanong, kanino nakaangkla ang pananampalataya mo sa oras na ito? Kanino? Amen. Ang linaw, ano? Sa pamagitan ng pag-alaala at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus, sabi sa verse 8 and 9, alalahanin mo si Jesucristo ang muling binuhay at nagmula sa angka ni David. Post muna tayo dun sa word na muling binuhay. Yung salitang muling binuhay, yan ho ay pagpapakilala ng nature ni Jesus Christ. Siya ay tao. Okay? Post tayo dun sa word na yon. Pangalawa, nagmula siya sa angka ni David. Pangalawang nature ni Jesus Christ, siya ho ay may deity. Si Jesus Christ ay mula sa angka ni David, meaning to say, hari siya ng mga hari. Amen. Si Jesus Christ ay naganyong tao, pero ang kanyang nature na pinakamataas na nature sa lahat, siya ay hari ng mga hari dahil anak siya ng Diyos. Amen? Yan ang sinasabi ni Pablo. Ayon sa magandang balitang ipinangangaral ko, gospel, yung tinuturo ni Pablo. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal, subalit hindi kailanman may gagapos ang salita ng Diyos. Yan. So sabi ni Pablo, kung gusto mong magkaroon ng katatagan sa paglilingkod sa Panginoon, alalahanin mo si Jesus. Paano ba natin iisipin si Jesus? Pastor, paano ba ako tatatag sa mga problema ko? Isipin mo si Jesus. Anong iisipin kay Jesus? Una, sa kanyang pagkabuhay. Ito yung composition ng gospel. Pag itong tatlo na to ay kulang, hindi gospel ang isi-share mo. Ano ba ang composition ng gospel? Tatlo. Una, nabuhay si Jesus bilang tao sa sanlibutan. Unang gospel. Pangalawang gospel, namatay si Jesucristo para sa iyo at sa akin at para sa buong mundo para bayaran ang lahat ng kasalanan. Then finally, pag wala ito, hindi gospel ang ating pinag-aaralan, muli siyang nabuhay. Amen. Muli siyang nabuhay. Doon nagkaroon ng gospel kasi si Jesus na nabuhay, namatay, hindi na natiling patay, kundi nabuhay. Yun ang gospel, mga kapatid. At yun ang gusto ng Panginoon na ipangaral natin sa mga taong pupuntahan natin someday. Kasi lahat ng mga mananampalataya ni Jesus, maaaring mamatay. Buti na lang kung abutan tayo ng rapture. Pero kung halos lahat po na mananampalataya at hindi mananampalataya, itinakda silang mamatay. Pero the moment na namatay ang isang mananampalataya, nangako ang Panginoon, sabi ni Jesus Christ, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, kahit mamatay, ay muli kayong mabubuhay. And that is gospel. Ano sa Tagalog ang gospel? Maganda
at mabuting balita. Si Jesucristo ang mabuting balita. Okay, gusto mo talagang maging matatag sa paglilingkod, kahit mahirap, kahit matinding pagsubok, isipin mo si Jesus. Si Jesus Christ ang pinakadakilang pag-asa natin mga born again Christian. Lord, namatayan ako. Lord, meron akong kawalan. Pero Lord, pag iniisip kita, buo na. Nabubuo ang lahat dahil kay Jesus. Dahil si Jesus ang pinakamaganda at pinakamabuting balita na meron tayo. Isipin natin pangalawa, sa kanyang makapangyarihang pagkahari. Yun yung paghahari ni David. Si David ho, pag inaral niyo ang buhay ni David, tandaan niyo ang mga Israelita, may isang hari na kailangan yun yung lineage niya ang susunod na mga hari. Pero si Saul ho ay nagkamali, pero sabi ng Panginoon, eto, ang susunod kong pipiliin, yung unang hari ng Israel, pinili ng tao, hindi ng Diyos. Yung pangalawang pinili ng hari ng mga Israel, kakaiba sa lahat ng mga hari, kasi bakit po, ang paghahari niya ay eternal. Paano ibig sabihin ng eternal? Tandaan niyo, wala nang hari ang Israel ngayon. May hari pa ba Israel ngayon? Wala. Ano na sila? Presidente na po ba? Pero ho, yung eternal dito na sinasabi, na magmumula kay David, walang iba, kundi si Jesus Christ. Siya yung haring magpakailanman. Sabi ng Panginoon kay David, tandaan mo ito, mula sa pagiging pastol ng tupa, kinukuha kita, pinili kita, inilalagay kita dito sa posisyon na ito, at huwag mong kalilimutan, ako ang pumili sa iyo. Hindi si David karapat-dapat, pero pinili siya ng Diyos, kinuha siya ng Diyos, at ginawa ng Diyos na hari ng Israel. At ang sabi ng Panginoon kay David, yung paghahari mo ay magpakailanman dahil magmumula sa kanya si Jesucristo. Dakilang pangako ng Diyos. Although Lord, parang hindi ko masagap o hindi ko, Panginoon Lord, mapaniwalaan. Kaya nga ang puhunan para mapaniwalaan mo lahat ng bagay, mangyari sa iyo lahat ng bagay na hindi mo nakikita, isa lang ang puhunan. Pananampalataya. Si David, naniwala sa Diyos. Panginoon, hindi ko alam ang ginagawa mo sa buhay ko, pero Lord, susunod lang ako sa iyo. Mula sa pagiging pastol ng tupa, ginawa ng Diyos na pinakakilalang hari, at mula sa Kanya si Jesus Christ. Amen o? Sa buhay ho natin, maaaring ngayon ay nandun ka sa suffering, maaaring sa buhay mo ngayon, nandun ka sa punong-puno ka ng kabigatan. Kapatid, hindi yan ang conclusion ng iyong buhay. Hindi yan matatapos ang iyong buhay. Kaya ang kailangan mong gawin, magtanim ka ng mabuting legacy. Ano ba ang gusto mong maiwanan sa sanlibutan? Nananampalataya sa kabila ng mga pagsubok o sa maliliit na pagsubok ay iiwan mo na ang Diyos. Kailangan tayo magkaroon ng legacy na may papasa natin sa iba. May nakikita kami ngayon sa aming mga magulang. May legacy silang iniiwanan, nawawalan, nagkakaproblema, pero kapit pa rin sa Diyos. Yan ang pinaka-the best na may ipapamana natin sa next generation. Hindi laging masaya ang buhay ng Kristiyano. Okay? Sabi ng Panginoon, alalahanin natin siya, pagkatiwalaan natin siya, sa kanyang makapangyarihang paghahari. Then last, sabi dito, sa kanyang makapangyarihang salita. Lahat ng salita sa Biblia, alam nyo, lahat ng salita sa Biblia ay mapananaligan. Ano ibig sabihin ng salitang mapananaligan? Ibig sabihin, lahat po ng salita ng Diyos, ng salita sa Biblia, ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos na pwede mong gamitin para para magturo ng katotohanan at para pabulaanan ang mga maling aral. Gamitin mo ang Biblia. Kaya nga sa mga magulang, lagi kong advice, kung maninermon kayo ng mga anak, mas maganda gamitin ang Biblia. Kasi ang Biblia mayroon niyang kapangyarihan, mas makapangyarihan pa sa mga salita na lalabas sa ating mga labi. Gamitin natin ang salita ng Diyos. Lord, bakit ganito ang buhay ko? Kung malayo ka sa Panginoon, huwag mo na itanong, bakit ganyan ang buhay mo? Hindi mo dapat tinatanong si Lord. Pero kung malapit ka sa Panginoon at ang buhay mo ay parang paiba ng paiba, pasama ng pasama, hindi para ilayo ka ng Panginoon. Kaya ka tinitrain ng Diyos sa mabibigat na pagsubok kasi gagamitin ka ng Diyos sa mabibigat na mga challenges. Amen? May great calling mo ba dito? Naniniwala ko, may mga tao na nandito ngayon, may mga great ang calling kasi bakit may mga great na pagsubok. Kung wala kang great na pagsubok, paano ka ilalaban ng Diyos sa mga matitibay? Kung di saling lang sa'yo, talo ka na. Hindi ka pwedeng iharap ng Panginoon sa mga general na kalaban. Pero kapag ikaw ay grabe subukin at grabe ang tapang mo, ihaharap ka kasi ng Panginoon sa general na kalaban. Amen po ba? May nagigets tayo dito. Alalahanin natin ang Panginoon sa panahon na may mga pagsubok, sa panahon na ikaw ay naglilingkod, para tumatag ka, alalahanin mo si Jesus, yung ginawa ni Jesus para sa iyo. At yung salita ng Panginoon,
At yung higit sa lahat, yung posisyon ni Jesus. Si Jesus, nung tinanggap natin sa ating buhay, hindi lang natin sa tinanggap para makitira sa ating buhay. Tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, hindi para makitira sa buhay natin. Siya yung maging may-ari ng buhay natin. Amen po ba? Huwag sanang ganun, Lord, tinatanggap kita, makitira ka sa buhay ko. Paano yun? Pag ayaw mo na, palalabasin mo si Jesus? Dapat nung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, dapat siya na yung may-ari ng buhay mo para kontrolado niya yung mga bagay sa buhay natin. Amen? Parang ayaw natin pakialaman tayo ni Lord. Alam niyo po bang masarap pakialaman ni Lord? Para masakit, pero idadirect ka ni Lord sa isang napaka-the best at napakagandang future. Tanggalin niyo ang tiwala niyo sa tao, ilagay niyo sa Diyos. Naniniwala ho ako, the best ang gagawin ng Panginoon. Wala pang taong binigo ang Diyos na nagtiwala sa Kanya. Amen? Wala pa. Tandaan po natin yan, wala pa. Pangalawa, sabi dito, paano tayo magkakaroon ng katatagan? Pangalawa, sa pamamagitan ng pagtitiis. Kasama sa katatagan yung pagtitiis. Pagtitiis at paggawa sa banal na layunin ng ating Panginoong Hesus. Yun yung sabi ni Pablo kanina, yung purpose niya, hindi na purpose personal, kundi purpose ng mabuting balita. Tinitiis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, hindi na para kay Pablo. Kung bakit ka nagiging Christian at nagtutuloy-tuloy sa pagiging Kristiyano, hindi na dahil sa sarili mo, kundi dahil na sa ibang tao. Mga kapatid, yung buhay natin, ipagamit natin sa Diyos para humagamit tayo sa iba. Sabi niya, upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Kristo Jesus. Yun ang purpose ni Pablo. Tingnan natin, oh. Sabi dito, oh, sa pamagitan ng pagtitiis, saan ng pagtitiis? Pagtitiis sa hirap para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Alam nyo, kahit saan magpunta si Pablo, nagkakaroon ng gulo. Pupunta siya ng Asia, magkakaroon ng gulo doon. Pupunta siya ng Thessalonica, magkakaroon ng gulo doon. Pupunta siya ng Ephesus, magkakaroon ng gulo doon. Tandaan nyo ho, aalis si Pablo doon, basag-basag ang mukha. Kung hindi siya ho, isang beses, may isang senaryo sa aklat na mga gawa, si Pablo patay na, halos. Dahil bakit po? Bakit niya ginagawa yon? Dahil sa pagtitiis sa pangangaral na mabuting balita. Sino mabuting balita? Sinabi ko sa inyo kanina, si Jesus. Pinapangaral ni Pablo na si Jesus na dati niyang inuusig ay si Jesus na nabuhay sa sanlibutan, namatay para sa mga makasalanan, at muling nabuhay para patunayang si Jesus ang mabuting balita. Alam mo mga Hudyo, nagalit kay Pablo, galit kay Jesus Christ, binubugbog si Pablo, binabato hanggang siya ay mamatay, pero binubuhay siya ng Diyos. Pero sabi ko kay Pablo, ang tigas din ni Pablo. Pagkatapos niyang batuhin, pagkatapos niyang bugbugin, alam mo ang gagawin niya pag naka-recover siya? Pupunta uli siya sa sinagoga para magbahagi. Sino? Kay Jesus. Si Jesus na nagiging dahilan kung bakit siya binubugbog. Meron pa ba ngayong mga Kristiyanong ganun? Na pag sinabi ka, sino dito ang binabas na sa Facebook dahil nagpo-post ka ng mga salita ng Diyos? Pag may nambas sa'yo, magtuloy-tuloy ka. Amen! Kasi ang iba pag binabas, ay ayoko na. Binabas ka pa lang, hindi ka sinasapok ng harapan. Nagpupuri lang tayo, may nagsasabi, mga Kristiyan. Tapos titigil ka, hindi dapat ganun. Si Pablo, kahit binubugbog ng harap-harapan, physically, sabi ko, Lord, ibang klase ito si Pablo. Kasi bakit? Solid ang pagkakilala niya kay Jesus. Yung angkla ng kanyang faith, wala sa tao, na kay Jesus. Alam ni Pablo, Lord, mamatay man ako na nagpupuri, nagpipreach para sa'yo, bubuhayin mo naman ako. Amen? Ganun dapat ang faith na meron tayo. Pagtitiis ng hirap para sa kapakanan ng kanyang piniling bayan. Dahil si Pablo, sabi niya ang burden niya, number one, pangaralan ng mga Israelita. Ang mga Israelita, mga Hudyo, pag pinapangaralan niya, hindi kami naniniwala kay Jesus. Isa lang ang Diyos. Dahil ang pangalan ni Pablo kay Jesus Christ, hindi lang basta ho siya tao. Si Jesus Christ ay may nature ng Diyos. Kaya nga sinulat niya sa Pilipos tularan ninyo si Jesucristo na bagamat siya'y Diyos, nagpakababa at nagkatawang tao. Sino nagsabi nun? Si Pablo. Si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao, hindi siya nanatiling kapantay ng Diyos Ama. Kaya mga Hudyo galit na galit kay Pablo. Pagtitiis ng hirap para sa kapakanan ng kanyang piniling bayan. Ang piniling bayan ng Panginoon at that time ay mga Israelita. Pero sabi ni Pablo, dahil tinanggihan nyo ang mabuting balita, pupunta ako sa mga hintil at tayo ang naabot ng mabuting balita ni Jesus. Dahil kay Pablo. Si Pablo ang pumunta ho sa Asia para mangaral ng Ebanghelyo ni Jesus. Tayo ho ang mga nagbinipisyo nito. Pag sinabing hong hintil, ay hindi ho Israelita. Tayo ho yun. Japan, Chinese, Pilipino, mga hintil tayo. Basta hindi ho Israel.
hintil na lahat yan. Pero ngayon ho, ito ho yung piniling hinirang dito, hindi na ho ito isang bayan na lang. Kasama na ho tayo dito. Tayo mga spiritual Jew na naabot ng mabuting balita ni Jesucristo sa pamagitan nitong apostol na ito. Last, pagtitiis para kay Kristo at para sa walang hanggang kaluwalhatian. Si Pablo, malinaw sa kanya, Lord, magtitiis ako. Sige, makakaranas ako ng maraming persecution. Yung kaluwalhatian dito, yan yung sabik si Pablo na maranasan. Binubugbog siya, wala siyang pake. Binubugbog siya, dinuduraan siya, binabato siya, wala siyang pakialam. Dahil alam niya, mayroong kaluwalhatian na nag-aantay sa kanya. The moment na ma-encounter niya na si Jesus. Kaya sabi niya kay Timoteo, natapos ko na yung takbuhin na dapat kong takbuhin. Pinapasa ko sa iyo ang baton, at masaya si Pablo na babalik at haharap kay Jesus kasi ibibigay ng Panginoon sa kanya yung great na promise, ano yun? Kaluwalhatian. Grabe. Ang linaw kay Pablo, kaya matatag si Pablo sa paglilingkod kasi bakit po? Alam niya yung pagtitiis niya, mayroong kaluwalhatian na nag-aantay para ho sa kanya. Sino nangako? Si Jesus. Hindi ho tao. Then pangatlong punto, okay, paano tayo magkakaroon ng katatagan? Pangatlo ho, sa pagtitiwala sa kanyang hindi nagbabagong pangako at katapatan. The moment na inisip mo si Jesus Christ, Lord, iniisip kita sa oras na ito, mayroon akong pagsubok, pero ikaw, Lord, yung gospel, ikaw yung mabuting balita. Panginoon, may pagsubok ako ngayon sa paglilingkod, pero iniisip ko ngayon, Lord, na magtiis dahil mayroong kaluwalhatian. Then finally, sabi ni Pablo, Lord, magiging matatag ako sa paglilingkod para sa iyo. Kasi bakit po? Sabi ni Pablo, nagtitiwala ako sa inyo, sa inyong pangako na hindi nagbabago. Ano ang pangako ng Panginoon? Basahin natin. Totoo ang kasabihan nito, kung tayo'y mamatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwilin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y mananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Grabe. Okay, number 1. Sabi ng Panginoon, sa pangako, sabi dito, kung si Jesus Christ ay kasama nating mamatay, kasama niya rin tayong mabubuhay. Amen po ba? Alam niyo ho, tayong lahat dati ho ay patay na. Paano natin na-encounter si Jesus? Sabi ko nga, Lord, napakabuti mo. Ang patay, walang kakayanan para makilala ang Diyos. Tandaan niyo ho, walang kakayanan. Wala kang nakitang patay na naglakad kung saan-saan. Wala kang patay na nakita, na nag-inquire. Paano tayo nabuhay? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, may mga taong ginamit sa atin, tayong patay, pinuntahan tayo, binahagian tayo ng mabuting balita, at yung mabuting balita nag-cause sa atin ng buhay. Kaya meron kang buhay. Bakit po? Meron kang banal na Espiritu. Tandaan nyo, ang mga taong walang banal na Espiritu, patay sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Bakit ka nakakasabi ng amen? Bakit ka nakakapunta ng simbahan? Bakit ka nakakabasa ng Biblia? Kasi buhay ka. Yung mga taong patay, wala po yan. Physically alive, pero patay sila spiritual. Pero tayo ho, buhay. Nakakasabi nga tayo sa Diyos na Ama. Paano mo masasabing Diyos, Ama mo ang Diyos kung hindi ka buhay? Amen o? Sabi dito, kung tayo ay kasabay na mamatay ni Jesus, ito ang sinasabi ho dito, yung namatay sa krus. Kasi yung atin, nung tayo ho ay na-born again, yung ating lumang pagkatao ay namatay kasama ni Jesus sa krus. Pero nung tayo ho ay muling nabuhay, nabuhay tayo kagaya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Okay? Namatay at mabubuhay kasama niya, eternal ho yung pinag-uusapan dyan. Magtiis, sa mundong ito, pag tayo nagtiis, at ang pangako, maghahari tayong kasama niya. Yung pagtitiis, tiisin mo lang. Pastor, grabe pala yung buhay ng pagiging Kristiyan, hindi madali. Kapatid, hindi madali. Pero alam mo ba ang pinaka-the best dyan? Maghahari kang kasama ni Jesus sa langit. Amen po ba? May kaharian na nag-aabang at nag-aantay sa atin. Diba? Para pag may mga moment na bigat ka na, nasasabi mo sa Panginoon, Lord, kunin mo na kaya ako. Kahit anong prayer mo na kunin na, hindi ka naman kinukuha. Bakit po? May purpose pa si Lord. Yung mga taong ayaw pa pakuha, kinukuha na. Bakit? Wala nang purpose. O kaya, yun na talaga yung itinakda sa kanila. Magtiis at maghaharing kasama niya. Ito ho ay great na promise at hindi yan natin pwede ho pasubalian. Okay? Pero ho, may babalang napakalaki. Ito ho, nilagyan ko na ng ibang kulay. May babala, sabi dito, pag itinakwil siya, itatakwil niya rin tayo. Binibigyan kita ng babala. Pag itinakwil mo si Jesus, itatakwil ka rin niya. Maraming mga tao, nagsimulang Kristiyano, hindi natapos sa pagiging Christian. Bakit po? Tinakwil nila si Jesus. Pero sabi ko, Lord, Panginoon,
Talagang ang buhay, balanse, ang buhay, hindi pare-pareho. Noong nakaraang araw, may sinend ako, isang Muslim. Na-convert siya sa Kristyanismo at talagang siya nagpatotoo, grabe si Jesus. Pag sinabi mong si Jesus ay tinatanggap mo sa iyong buhay, si Jesus papasok agad sa iyong buhay. Hindi na matagal. Pero grabe ang senaryo na naranasan niya. Dahil the moment na tinanggap niya si Jesus, sabi niya, Lord, the moment na tinanggap kita, mayroon ako ngayon napakatinding pagsubok. Sinong kakaharapin niya? Muslim. Kakaharapin niya ang pamilya niya. Dalawang parusa pag Muslim ka, na tinanggap mo si Jesus. It's either patayin ka, pangalawa, palayasin ka. Pareho masama. Pero sabi niya, di bali nang mangyari sa akin yung dalawang bagay na yon, nasumpungan ko na si Jesus, ang tunay na magbibigay ng buhay. Sa buhay natin mga kapatid, meron na tayong Jesus. Kaya lang may mga time sa buhay natin na nanghihina tayo, bumabagsak tayo kasi nga kulang tayo. Una saan? Pag-alaala kay Jesus. Pangalawa, hindi natin naisip na ang pagiging Christian ay may pagtitiis. Pag-alaala, pagtitiis, then ano yung pinaka-last? Ito yung pinag-uusapan natin, may pangako. Tatlong P yun ha. Una, pag-alaala, pangalawa, pagtitiis, pangatlo, pangako. Huwag natin kakalimutan yon. The moment na lagi natin inaalala yon, may mga parating na pagsubok, may mga parating na mga challenges sa buhay natin, pero the moment na lahat ng yun inisip mo, yung kalakasan, lagi mong mararanasan. Amen po? May mga pagsubok pang parating. Pero kapatid, wag mo kalilimutan si Jesus, magtiis kang kasama ni Jesus, at lastly, hawakan mo ang pangako ni Jesus dahil yun ho ang magpapalakas sa atin. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod. Ayan, may isa pa. Kahit tayo hindi tapat, mananatili ang kanyang katapatan dahil si Jesus ay tapat. Hindi natin yan makukontra. Ayan. Ang kagandahan, kahit hindi daw tayo tapat, siya ay mananatiling tapat. Tandaan, hindi mawawala ang mga pagsubok, pag-uusig at pagdurusa sa pagsunod at paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus. Pastor, hindi pala mawawala eh. Okay, dahil hindi yan mawawala, kailangan meron kang kailangan may gear, kailangan meron kang suit na panlaban sa mga yan. Ano ho yun? Yung pinag-aralan natin kanina, yung 3 P. Subalit walang katumbas na saya at gantimpala ang nakalaan sa atin kung tayo'y ganap na magtatagumpay. Take note sa dalawang word, subalit walang katumbas na saya. Yung suffering, yung pagtitiis mo ngayon dito sa sanlibutan, walang katumbas na saya ang nakaabang sa atin someday pag nagtagumpay ka. Walang katumbas na saya, walang katumbas na gantimpala ang nakaabang sa mga taong magtatagumpay kasama ni Jesus. Kung nagtitiis ka, nakasama si Jesus, walang problema kasi kasama ka niya mag-aari. Pastor, gusto kong maging masaya ang buhay. Sige, magpakasaya ka sa mundong ito, pero hindi mo naman makakasama si Jesucristo. May mga tao talaga ho, dalawa lang naman lagi yan. Pipiliin mo yung pansamantalang kasiyahan o pipiliin mo yung habang buhay na kasiyahan. Ang tao kasi sa kasalukuyan, mas gusto nila ho, mag-enjoy muna. Mapananaligan ang mga pangako at katapatan ng ating Panginoong Hesus. Yun ho ang gusto kong itandaan sa inyo. Okay? Dito na tayo sa hamon. Okay, hamon po natin. Magpakatatag tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Diyan ho tayo nagtatapos. Mga kapatid, magpakatatag tayo. Kahit ano pang mangyari, kahit parang grabe dilubyo pang mangyari sa ating buhay, wag niyong kakalimutan at wag kayong aalis sa poder at sa presensya ng Panginoon. Lord, dito nakilala na rin lang naman kita, dito na ako mamamatay. Dito na ako babawian ng buhay. Si Pablo, nung simula na na-encounter niya si Jesus Christ, na-encounter niya si Lord Jesus Christ, nung siya'y nabulag, natapos siya nang siya'y pinugutan ng ulo. Pero hindi niya dininay si Jesus. Although hindi siya kasama sa 12, malaki na yung bag niya kasi yung kanyang pagsisimula kay Jesus Christ, tinapos niya hanggang dulo. Ang pagkamatay niya, pinugutan siya ng ulo. Walang na-record sa Biblia na nagsabi siya, Panginoon, ang pangit ng buhay ko. Hindi sinabi. Bagkus ang sinabi ni Pablo sa kanya sarili at ang pinakasikat na mga verse na mababasa natin sa Biblia, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa kaloob na lakas sa akin ni Kristo. Hindi mo kaya kung hindi ka tutulungan at sasamahan ng Panginoon. Malinaw kay Pablo, si Jesus ang kanyang pundasyon. Amen? Alalahanin lagi natin siya. Yan ang una natin challenge dyan. Alalahanin natin siya, magtiis tayo sa paggawa ng kanyang dakilang layunin. At ang sabi dito, magtiwala tayo sa walang hanggan niyang katapatan. Si Jesus ang atin hong dakilang Panginoon at siya lamang mo ang dapat mapapurihan, maparangalan. At kung gusto mo magtuloy-tuloy sa paglilingkod, huwag kang kumapit sa tao, kumapit ka lang kay Jesucristo. Amen po? Yan ho ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito, katatagan sa paglilingkod sa Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Palapakan po natin ang ating Panginoon.